Hi po, Sir JD Horror Stories. Ako po si Alice, 47 years old na. Gusto ko pong magbahagi ng karanasan ko kasi na-inspired po ako magpadala ng kwento dahil doon sa kwento ninyo na may pinamagatang Atay sa Menudo. Nagulat po ako nung napanood ko yun kasi parang gano'n na gano'n din ang nangyari sa akin. At yun po ang ikukwento ko ngayon sa sulat kong ito. Isa po ito sa karanasan ko sa buhay na hindi ko malilimutan. Para ba kasing nabigyan pa ulit ako ng pagkakataon na mabuhay muli. Nang mangyari sa akin ito, nag-iba ang pananaw ko sa buhay. At yung katagang lagi kong naririnig ay totoo pala na hanggat nabubuhay tayo sa mundong ito, ay gawin na natin ang lahat ng gusto natin. Dahil kapag nasa bingid ka na ng kamatayan, ay wala ka nang magagawa. At laging nasa huli ang pagsisisi. Sana po ay mabasa nyo ito at ma-share sa mga subscriber ninyo. Yun lamang po at uumpisan ko na ang kwento. Noong mga panahon na ito, ay 29 years old pa lamang ako, single mother. Nagloko ang asawa ko noong buntis pa lamang ako sa panganay na anak ko at simula nun, ako na ang mag-isang bumuhay sa anak ko. Nung nabuntis ako sa anak ko at nung nakilala ko ang asawa ko, ay nagtatrabaho akong tagaluto sa isang kantin sa isang pabrika. Nung nanganak ako, ay hindi na ako bumalik sa trabahong yon dahil ayaw kong lumaki yung anak ko na hindi ako ang nag-aalaga sa kanya. At kung papapiliin ako kung babalik pa ako doon at sa parehong trabaho, ay hindi na ako babalik pa. Hindi naman sa pangit ang naging karanasan ko at ayaw ko nang maging tagaluto. Yun ay dahil hindi na ako magtatrabaho na mangangailangan ng stay-in kasi gusto kong tutukan at maalagaan ang anak ko. Wala na nga siyang tatay, wala pa siyang nanay na mag-aalaga sa kanya. Yun ang lagi kong iniisip. Hanggang sa isang araw, nagpunta yung pamangkin kong babae na nagtatrabaho noon sa isang agency. Ang sabi niya ay naghahanap doon ng tagaluto ang isang pamilya dahil may gaganapin daw sila na event. Tumanggi naman ako noon kasi alam kong stay-in na naman yon. Pero ang sabi niya, 1 linggo lang daw tatagal ang trabaho na yon. Nireserba niya sa akin yun at di binigay sa iba kasi alam niyang makakatulong daw sa akin yung sasweldoin ko doon sa amin ng anak ko. Noong sinabi niya sa akin kung gaano kalaki yung sweldo, ay nagdalawang isip na ako noon. Kasi 1 linggo lang naman yon. At yung sweldo ay hindi ko na lamang sasabihin. Pero magugulat po kayo kapag nalaman nyo kung gaano kalaki yon para lang sa 1 linggong trabaho. Fast forward na po, ikukwento ko na noong nandun ako sa bahay na yon at nagsimula na ang trabaho ko. Noong nandoon na ako, ay nakilala ko ang isa sa mga kasambahay nila na itago na lamang natin sa pangalang Christine. Noong nakilala ko si Christine, 1 linggo na itong nagtatrabaho doon. Siya po yung kasambahay at ako naman ang tagaluto. Noong unang gabi ko doon, nagkaroon po kami ng pagkakataon ni Christine na mag-usap. At doon na nga, ay sinabi niya sa akin ang lahat ng bumabagabag sa isip niya. Kasi daw, bawal daw kami lumabas ng kwarto sa tuwing sasapit na ang 9:00 ng gabi. Kung gagamit man kami ng banyo, ay sa kaserola kami noon umiihi kasi walang banyo sa kwartong yon. Nung tinanong ko si Christine kung alam ba niya ang dahilan kung bakit hindi kami pwedeng lumabas ng kwarto sa gabi, ay hindi din daw niya alam. Hindi din daw sinabi sa kanya ng amo namin kung bakit. Pero sinabi niya sa akin, gabi-gabi daw siyang nakakarinig ng mga yapak ng tao na pumapasok sa bahay na yon. Pero sa tuwing naglalakad daw ang mga yon papasok ng bahay, hindi daw sila maingay, yung bang nag-uusap-usap. Kasi gano'n naman diba, lalo na kung marami kayo. Kasi higit sa 8 taong pumapasok doon gabi-gabi. Yun daw ang pinagtataka niya. At sa gabi lang daw yung dumarating kapag hindi na kami pwedeng lumabas. Yung pagkain din namin doon ay binibili namin sa labas. Hindi daw kasi mahilig kumain ng pangkaraniwang pagkain ng amo naming babae. Kasi daw, iba daw ang lahi nila. Noong gabing yun ay naguguluhan din ako sa kwento ni Christine. Pero halata ko naman sa itsura niya at pananalita
na seryoso siya at natatakot din at the same time. Pero hindi na ako nagtataka noon kasi nung unang pagtapak pa lamang ng paa ko sa bahay na yon, mabigat na din po talaga ang nararamdaman ko. Hindi ko naman sinasabi na haunted house ang bahay na yon. Pero alam mo yung pakiramdam na parang may mali sa bahay na yon. Kinabukasan ay doon na ako pinagluto ng amo naming babae. Payat lang po ito at nakasalamin. Maiksi ang buhok. Yung edad niya ay may ikukumpara ko na nasa lampas 40 years old na ito. Mabait naman siya at maaruga sa amin ni Christine. Lagi nga siyang nakangiti. Tinanong ko siya kung anong lulutuin ko. At sabi niya ay ako na daw po ang bahala. Nandoon na daw lahat sa kusina ang mga gagamitin at umisip na lang daw ako kung ano ang kaya kong lutuin sa mga yon. Kung ano lang daw ang available na sangkap ang meron sa kusinang yon, ayun lang daw ang gagamitin ko. Wag na wag daw akong bibili ng mga sangkap sa labas. Basta kung ano ang nandon, yun na yon. Noong tumingin-tingin ako sa kusinang yon para umisip na lulutuin ko, ang una kong tinignan ay yung ref nila. May nakita ako noon doon na mga karne, pero konti lang. Yung kasya lang sa 5 tao. Pero ang pinagtataka ko kasi, wala silang bawang, sibuyas at luya, betchin, asin at paminta. Hindi lang po yan, marami pa pong wala. Napaisip ako noon kung ano lulutuin ko kasi kung magluluto ako, wala yung lasa, diba? Kaya hinanap ko yung amo namin noon kung ano ang gusto niya. At ang sabi niya, kahit ano daw, hindi naman daw siya magrereklamo. Habang nagluluto na ako noon ay parang nagtataka na ako noon. At lahat ng mga sinasabi sa akin ni Christine ay totoo pala. Kaya pala sa labas kami bumibili ng pagkain ay iba pala ang panlasa nila. Binansagan ko nga po yung bahay na yun na bahay na walang bawang. Kapag kasi kunikwento ko po ito sa mga taong pinagkakatiwalaan ko, ayun po ang bansag ko. Kinagabihan, pagsapit ng 9:00, nasa kwarto na kami ni Christine. Sa mga oras lang yun kami nagkikita kasi maghapon siya naglilinis ng mga kwarto at hindi rin kami nagsasabay kumain dahil iba kami nang tapos ng trabaho. Ito pong si Christine ay mahilig magtago ng tsinelas niya sa ilalim ng kama. Yung kama po kasi namin ay double deck na bakal at siya yung nasa ilalim. Tinanong ko siya kung bakit lagi niyang nilalagay yung tsinelas niya sa ilalim ng kama. Hindi ko naman kukunin yun kasi may tsinelas naman ako. Pero ang sabi niya, nasanay na daw siyang itago ang tsinelas niya sa ilalim ng kama. Kasi daw noon sa pinapasukan niya dati, yung kasama niya ay mahilig umanong suotin ang tsinelas niya. Sabi niya, ayaw na ayaw daw niyang nadudumihan yung paa niya at hindi daw siya sanay ng nakapaa. Hindi ko pa po pala napapakilala ng maayos sa inyo si Christine. Siya po ay nasa edad na 21 years old na ng panahong ito. Siya na ata ang pinakamasipag na bata ang nakilala ko noon. Kasi kaya daw siya nagtatrabaho ay nag-iipon daw ito sa pag-aaral niya. Kasi pangarap daw niya maging isang teacher. Siyam daw silang magkakapatid at pangalawa siya sa bunso. Patay na din daw yung mga magulang niya. Yung mga kapatid niya ay may sari-sarili ng pamilya at nagkanya-kanya daw sila at tumira sa iba't ibang lugar at probinsya. Silang magkakapatid daw ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil na rin sa kahirapan. Pero hindi ito naging hadlang kay Christine para tuparin niya ang pangarap niya. Kahit anong trabaho ay pinapasok ni Christine para lang makapag-ipon at nakakamangha talaga ang pagkatao niya kasi sa ganong edad ay naiisip na niya yung mga ganong bagay. Yung gabing yun ay yun na rin pala ang huling beses na magkikita at magkakausap kami ni Christine. Kasi kinabukasan ay hindi ko na po siya nakita. Ang sabi ng amo namin ay nag-resign na daw siya sa trabaho. Pero nagtataka ako noon kasi noong nakakausap ko siya kagabi, pursigido pa siya magtrabaho. Kasi nga 'di ba, nag-iipon siya sa pag-aaral niya. At isa pa, ay bakit hindi man lang siya nagpaalam sa akin? Kung aalis man siya, ay sana sinabi niya sa akin yun kagabi. Nagluto ulit ako noon at kagaya ng dati, ang una kong binuksan na yung rep nila.
At kitang-kita ko na napakarami ng karne sa loob ng ref na yon. Nung kinuha ko yun ay sariwa pa yon dahil pulang-pula pa ang karne at dugo nito. Habang hinihiwa ko yung mga karne na galing sa ref na yon ay napakakunat nun na kahit napakatalim ng kutsilyo ko ay hindi ko siya mahiwa ng maayos. Yung itsura ng karne ay maninipis kasi kapag baboy malalaki at malalapad ang karne, di ba? Pero yung karne na yun ay napakanipis at napakakunat. Napapaisip ako noon kung saang hayop nang galing yung mga karne na yon. Pagkaluto ko noon ay naligo ako kasi pinagpapawisan ako at parang nag-init yung buong katawan ko noon. Parang sumama yung pakiramdam ko at sumakit din ang ulo ko. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin noon na para bang hihimatay na ako pero pinipigilan ko lang. Pumasok ako noon ng kwarto. Pagpasok ko ng kwarto, ay bigla na lamang pong nahulog yung rosaryo na nakasabit doon sa kama ni Christine. Nagtaka ako noon kasi wala namang hangin noon at alam ko nakatali ng mahigpit yung rosaryo na yon sa bakal na kama ni Christine. Nung nahulog yon ay nahulog yung rosaryo sa ilalim ng kama ni Christine. At noong pagduko ko sa ilalim ng kama para kunin yon, ay kitang-kita ko yung dalawang tsinelas ni Christine na nandoon pa sa ilalim ng kama. Napaisip ako noon kasi napaka-imposibleng iwanan niya yon at maiwan niya yon. Kasi nga gamit niya yun eh. Kung aalis man siya ay hindi niya maiiwan yon. Na mga oras na yun ay hinalungkat ko po yung cabinet namin na pinaglalagyan namin ng damit ni Christine. Pero wala na yung mga damit niya doon. Ang pinagtataka ko lang ay kung bakit naiwan niya yung tsinelas niya. Nag-impake na rin ako noon. Umalis na ako sa lugar na yon. Swerte ko naman noon kasi wala yung amo namin noon. Hindi naman ako natakot. Pero ang lukso ng damdamin ko noon ay nagsasabing umalis na ako doon sa lalong madaling panahon. Sa pagmamadali ko nga ay meron pa akong ibang damit na naiwan doon at mga gamit. Pagka-uwi ko sa amin ay nawala yung sama kong nararamdaman at para bang nabunutan ako ng tinik. Nakahinga ako ng maayos na makaalis ako sa bahay na yon. Hindi ko sinabi sa pamilya ko noon kung bakit agad akong umuwi. Hindi ko naman masabi yung nararamdaman ko kasi wala naman akong ebidensya kung totoong aswang yung nakatira sa bahay na yon. Hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung nasaan si Christine kasi nga hindi talaga siya taga rito sa amin noon. Halos 2 araw lang kaming nagkakilala at nagkausap. Kaya hindi rin namin masyadong nakilala yung isa't isa. Pero hanggang ngayon ay sumasagi pa rin sa isip ko kung buhay pa ba siya o hindi na. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po kung mabasa ninyo ito and more power sa channel ninyo.